Celebox. Si Isolde Freya Mercier, 27 years old, isang shop owner na minsang naniwala sa forever. Akala niya natagpuan na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Pero sa huli, siya pala'y ginamit lang. I still don't get it. Minahal ko siya. Lahat ginawa ko para sa kanya. I even turned my back sa family ko. And yet, he still cheated. Sa kabilang banda, si Torn Riven Navarro, 29 years old, ayaw sa media, ayaw sa mga babae. Pero isang gabi, isang maling akala ang magdadala sa kanya sa babaeng hindi niya kayang takasan. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang mga desisyon ko, lalo na kung tungkol to sa kaligtasan ng asawa ko. Isang gabing puno ng pagkalito at bugso ng damdamin ang magiging simula ng isang kwento ng pagmamahal na hindi sinasadya. Ngunit sa gitna ng lihim, kaya nga ba nilang panindigan ang pag-ibig na nagsimula sa isang pagkakamali? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Isolde Freya Mercier habang nakaupo siya sa passenger seat ng sasakyan. Hawak-hawak pa rin niya ang cellphone na kanina pa niya tinititigan. Walang bagong mensahe, walang tawag, walang paliwanag mula sa lalaking akala niya'y mahal siya. Hayop talaga. Bulong niya, pinilit pigilan ang muling pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hoy! Sabay tingin sa kanya ni Sheila Maris mula sa manibela. Alam kong gusto mong murahin niya ng paulit-ulit, pero baka mas lalo ka lang ma-stress. Hayaan mo na siya. Masisira lang ang face mo kakaiyak, Frey. Sheila Maris Navarro, ang best friend niyang ever supportive. Hindi niya alam kung paano pa niya mapapalakas ang loob ng kaibigan. Pero isa lang ang alam niyang kailangan ngayon ni Isolde. Katahimikan at pahinga mula sa sakit. 3 years, tapos ganun lang pala. Hayaan mo na siya, Isolde. Karma will do its thing. Paano kung hindi? Paano kung happy pa sila ngayon habang ako parang dinurog? Napapahikbi na si Isolde. Pilit pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Hindi na nagsalita pa si Sheila. Sa halip, inabot niya ang isang tissue at hinanda ang sarili. Pasinghot siyang tumingin sa bintana ng sasakyan habang tinatahak nila ang daan patungong hotel. Malamig ang gabi, sakto sa lamig ng nararamdaman niya sa loob. Sakit na hindi niya alam kung paano huhugutin mula sa puso. I still don't get it, Say. Minahal ko siya. Lahat ginawa ko para sa kanya. I even turned my back sa family ko. And yet, he still cheated. Hindi mo kasalanan na mahalin mo siya, Frey. Kasalanan niya kung bakit hindi niya pinapahalagahan ang isang katulad mo. Napakagatlabi si Isolde. Gusto niyang maniwala, pero ngayon, ang tingin niya sa sarili ay isang tanga. Isang babaeng pinaikot at iniwan. Makalipas ang 20 minuto, huminto ang kotse sa tapat ng isang elegante at tahimik na hotel sa bandang Tagaytay. May pagka-modern ang disenyo nito, pero may warm ambience. Tila alok ng katahimikan sa mga pagod at sugat ng puso. Navarro Hotel, naka-emboss sa golden letters sa glass door. Ano to? Overnight staycation. Kinuha ni Sheila ang bag ni Isolde mula sa likod. Hotel ito ng isa sa mga kuya ko. Wala masyadong tao ngayon, so sakto, peace and quiet. Just what you need. Seryoso ka? Pero no buts. Inakbayan niya to. Wala kang babayaran. Libre lahat, akong bahala. Basta, magpahinga ka lang at gawin mo ang gusto mo. I'll stay with you till next day, tapos babalik ako sa clinic, okay? Saglit na napatingin si Isolde sa hotel, saka muling binalik ang tingin kay Sheila. Tita sa mga mata niya ang pagod, ang kirot, ang hindi matawarang tiwala sa kaibigan. Sige, pero salamat ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Aba, of course. That's what besties are for. Tara na. Gusto kong mag-inom. Napatingin sa kanya si Sheila.
Pilit nang umiti ito, tumango sa kanya. May bar sa second floor. Punta tayo mamaya doon. Magbibihis muna tayo. Tara na. At hinila na siya ni Selah patungo sa sobrang laking kwarto. Nasa penthouse sila. Dim light ang ilaw sa loob. Malambot ang kulay beige at gold tones ng interior. Tahimik, malamig ang aircon. Amoy mamahaling linen at lavender scent ang paligid. Pagkatapos nga nilang magbihis, ay sinama na siya ni Selah sa bar doon. Halos lahat ng matatapang na alak in-order na niya. Hindi naman siya pinigilan pa ni Selah. Hanggang sa naramdaman na niya ang pag-ikot ng paligid niya. Nagsimula na din siyang magdrama. May surprise ako sa loob ng kwarto. Surprise? Napakunot ang noo ni Isolde. Hindi niya alam kung saan ba nakaupo ang kaibigan dahil talagang nahihilo na siya. Maliit lang yun pero alam kong magugustuhan mo. Something to lift your mood. Sabay kindat ni Selah habang inaalalayan siya papasok sa lobby. Pagbukas ng elevator sa penthouse floor, diretso sila sa isang hallway na may carpet flooring at art deco na ilaw. Tumigil sila sa dulong kwarto. Binuksan ni Selah ang pinto pero hindi siya pumasok. Oh, go! Ikaw ang matulog dyan. Doon na lang ako sa kabila. May iniwan akong gift sa loob para sa'yo. I'll just get something sa car. Wika ni Selah bago umalis at sinara ang pinto. Mag-isa na si Isolde sa loob ng suite. Tahimik, halos marinig niya ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan at paekis siyang naglakad papasok. Napalingon siya sa kama, may dim light sa gilid. Ngunit hindi yon ang unang umagaw ng pansin niya. Isang lalaking nakatayo malapit sa malaking bintana. Nakatitig ito sa labas, sa ilaw ng lungsod. Nakasuot ito ng plain white shirt at dark jeans. Matangkad, may tikas. Kahit hindi ito gumagalaw, ramdam niya ang presensya nito sa loob ng silid. Lalong pinasingkit ni Isolde ang mata niya upang makita ito ng maayos. Ngunit talagang naging blur ang paningin niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Excuse me? Lumingon ang lalaki. Nagkatinginan sila. Walang imik ang lalaki. Alam niyang narinig siya nito, pero hindi kumibo. Bahagyang umikot to, saka tumingin sa kanya. Sino ba to? Escort ba to? Siya ba yung surprise na sinasabi ni Selah? Hindi naman siguro, pero parang hindi naman. Piping tanong niya sa isip niya habang pinaningkitan ito. Ang sakit sa dibdib ni Isolde, ang pagod, at ang alak na kanina pa unti-unting umaakyat sa sistema niya ay parang biglang bumuo ng isang enerhiya sa katawan niya. Did Selah send you? Mahina niyang tanong. Damn Selah, did you really just send me? Hindi na niya natapos. Bigla siyang napatawa sa sarili. This is insane. Hindi sumagot ang lalaki, pero hindi rin ito umalis. Nilapitan niya ang lalaki. Hindi niya alam kung anong nag-udyok sa kanya, pero tumigil siya sa harap nito at tumingala. Napakagatlabi si Isolde. Mataas to. Kahit nahihilo, ay malinaw niyang nakikita to. Sa malapitan, mas lalong lutang ang kagwapuhan nito. Defined jawline, maamong mga mata, at labi na parang nangaakit. Wow! So this is it, huh? Break-off gift? A warm body to forget the pain. Inangat niya ang kilay. Are you even legal? Bahagyang natawa siya, pero may pait. Hindi pa rin nagsalita ang lalaki, at sa iglap, hinawakan ni Isolde ang leeg nito. Hinila pababa at hinalikan. Hindi siya nito tinabig, hindi siya pinigilan. At sa gabing yon, wala nang ibang iniisip si Isolde, kundi ang init ng mga bisig ng isang estranghero na tila mas kilala pa siya kaysa sa lalaking minsang minahal niya. Kinabukasan ay naalimpungatan si Isolde sa malamig na hangin mula sa aircon. Dahan-dahan siyang dumilat at nakita ang malambot na kumot na bumabalot sa kanya. Pero nasa loob pa rin siya ng suite. Magulo ang kama, masakit ang ulo, pero mas masakit ang pang-ibabang katawan na para bang unang beses niya yon. What did I do? Napabangon siya agad. Shit! Wala ang lalaki. Panig agad ang sumiksik sa dibdib niya. Pinulupot niya ang kumot sa katawan niya. Bumangon siya, sinilip ang paligid.
Walang tao. Pumasok ba to? Umalis na ba? Ginawa niya ba ang iniisip niyang ginawa niya? At muli nga niyang naramdaman ang sakit ng katawan niya. Bumuntong hininga si Isolde hanggang sa marinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. At doon niya muling nakita ang lalaki. Katatapos lang maligo, may tuwalya na nakapulupot sa bewang niya at basa pa ang buhok. Halos mabilaukan si Isolde sa sarili. Nagkatinginan silang muli. Okay, so, this is awkward. Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Exactly, pero... She paused. Nanginginig ang boses niya. Sorry, I wasn't myself. Me neither. Sagot nito, kalmado pa rin. Napalundag sa gulat si Isolde nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Oh my God, Isolde! Surprise breakfast! Ani Sheila, hawak ang tray na may pancake, omelette at kape. Pero natigilan to. Doon din ito napatingin sa lalaki. Napatigil si Sheila, nanlaki ang mga mata. Kuya Thorn? Napalingon si Isolde. Wait, what? Anong ginagawa mo dito? Si Thorn naman ay tahimik lang. Tumitig ito kay Isolde at sa wakas may sinabi. She thought I was the gift. Natahimik sila, nanigas sa kinatatayuan si Isolde. Mabilis naman na napatingin si Sheila sa mga ayos nila, lalo na sa kanya na nakatakip lang ng kumot. Kuya? Halos malaglag ang tray sa kamay ni Sheila. Si Isolde naman ay nilamig. Napaupo sa kama habang bumaba ang kanyang kaluluwa sa hiya. Your brother? Thorn Raven Navarro, my older brother. Yung pangatlo namin, galing sa Italy. Kakauwi lang. Hindi pa kita na ipapakilala kasi biglaan ang dating niya. At hindi ko alam na nandito siya. Akala ko nasa kondo na siya eh. Hinampas ni Sheila ang kuya niya matapos nitong ilagay ang tray sa mesa. Kuya, what did you do? Alam mo naman na lasing siya eh. Dapat ikaw ang nag-adjust. Bakit kasi nandito ka? Oh my God, not my best friend kuya. Pabuntong hiningang pinigilan ni Thorn ang kapatid. I texted you. Nandito ako matutulog. Nakailang tawag na rin ako sa'yo, little sis. Hindi mo naman sinabi. Nandito kayo matutulog. And she thought, ako ang gift mo sa kanya. Hindi ko na siya napigilan nang halikan niya ako. Sabi nga nila, huwag itulak ang grasya. That's why... Kuya, stop! You jerk! Isusumbong kita kay mommy! Mabilis na lumapit si Sheila kay Isolde. Frey, are you okay? May masakit ba? Are you sore? Dadalhin ba kita sa ospital? Ano bang pumasok sa isip mo para isipin na lalaki ang reregalo ko sa'yo? That's my gift to you. Tinuro ni Sheila ang malaking teddy bear sa gilid ng kama. Yun ang teddy bear na gustong-gusto niya. At doon, gusto na lang ni Isolde lamunin ng lupa. Para siyang kinuryente sa tuwing naaalala ang nangyari kagabi. Ang awkward ng lahat, hindi lang simpleng maling akala. Isa yung epic disaster ng pride, dangal at pagkatao niya. At ang mas nakakagulat, hindi galit si Thorn Raven Navarro. Bakit naman ito magagalit? Ito naman ang matino. Dapat pinigilan siya nito. Hindi man lang ito nagtaas ng boses. Walang paninisi, wala ring awkward na pag-iwas gaya ng inaasahan niya. Sa halip, kalmado lang to, tahimik, ngingiti-ngiti lang paminsan-minsan, pero laging nandoon. At mas malala, mula noon, hindi niya na ito tinigilan. Good morning, Isolde. Nagulat si Isolde nang may bumusina sa tapat ng cafe kung saan siya nagtatrabaho bilang marketing coordinator at the same time, shop owner. Lumingon siya mula sa glass window ng shop at muntik nang mabitawan ang hawak na iced coffee nang makita kung sino ang nasa labas. Black SUV, tinted windows. Driver, walang iba kundi si Thorn mismo. Nakasuot ito ng dark gray polo at fitted jeans. Casual, pero parang laging may invisible spotlight sa paligid nito. Nakasandal ito sa sasakyan nito at kumakaway sa kanya. Mabilis itong lumapit sa kanya. Gusto mo bang ihatid kita pa uwi? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Isolde, hindi pa rin makapaniwala. Sinusundo ka? Sagot nito na parang napaka-normal lang.
Hindi ka pa nagre-reply sa text ko eh. Baka kasi akala mo after everything ay mag-uusap pa tayo. Why? We should talk naman dapat, di ba? Araw-araw na nga kitang kinukulit eh. Para lang magkausap tayo. Bahagyang yumuko si Thorn para makita siya ng maayos. Please, Isolde. If you don't want to talk, okay fine. It's just a ride. Napatingin siya sa relo. Mag-aalas 7 na. Medyo delikado nang umuwi mag-isa, lalo na at gabi na. Perfect timing nga naman si Mr. Navarro. Sige. Mahinang tugon niya. Wala na siyang choice. At mula noon, naging routine na yun ni Thorn araw-araw. Namihasa na, ngunit hindi naman niya ito pinigilan sa kadahilan ng hindi niya alam. Lumipas ang linggo. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Isolde habang naglalakad silang dalawa sa isang park malapit sa bahay niya. Bitbit ni Thorn ang isang paper bag mula sa paborito niyang bakery, custard puffs at banana loaf. Anong to? Balik tanong ni Thorn. Tinignan siya ng diretsyo. Yung sinusundo mo ko, yung dinadalahan mo ko na kung ano-ano, yung tinatawagan mo ko gabi-gabi para lang kamustahin kung nakauwi na ako ng maayos. Lagi mo naman akong hinahatid eh. Nagkibit balikat to, bahagyang nilapit ang mukha sa kanya. Wala namang masama sa pag-aalala. Ako nga naghahatid, but what ifs, umaalis ka pagkatapos kitang ihatid? Hindi ba dapat iniiwasan mo ko? You're Sale's brother. My best friend's brother. I mean, hello? We practically slept together by mistake. Di ko naman kinalimutan. Pero kung galit ka, tanggap ko. Kung nahiya ka, naintindihan ko. Pero kung ako ang tatanungin mo, maliin itong tumingin sa kanya. Gusto lang kitang makilala. Mali ba yun? Natigilan si Isolde. Wala siyang nasabi kasi sa dami ng mga lalaking dumaan sa buhay niya, isa lang ang tunay na minahal niya at yun pa ang nanloko sa kanya at ngayon lang may nagpakita sa kanya ng ganitong kabait na intensyon nang walang halong pangaakit o panggagamit. Parang gusto niya tuloy umiyak pero pinipigilan niya. Umiling siya at pilit na ngumiti. You're too kind. Pero please, don't expect anything from me. I don't. I just want to be here. Kahit kaibigan lang. Kinabukasan ay muli na namang kinuyog si Isolde ng mga staff niya. Pagpasok pa lang niya, inilapitan na siya ng mga to. Oh my God, boss! Si Mr. Thorn Navarro talaga ang nagdala ng lunch sa'yo araw-araw? Hindi pa rin kami makapaniwala. Usisa ng isa sa mga ito, si Ara, ang cashier. Yeah, he's so makulit kasi. Sagot niya, pero pulang-pula ang pisngi. May flowers pa at mamahaling gamit? Grabe naman yun. I-claim mo na yan, girl! Napailing si Isolde. Hindi siya sanay sa ganito. Sa mga big gestures, sa araw-araw na effort, sa simpleng presence ng isang taong gusto lang siyang alagaan at makilala ng mabuti. At hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Napagpasyahan ni Isolde na alamin ang tungkol kay Thorn. Hindi siya mapakali, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding curiosity na hindi niya mapigilan. Sino ba talaga si Thorn Raven Navarro? Bakit tila sobrang maayos ng imahe nito? Halos walang bahid. Nag-research siya online, business articles, social media, kahit mga lumang new clips tungkol sa Navarro family. Gulat na gulat siya sa mga nabasa niya. Si Thorn ang pangatlo sa 6 na magkakapatid. Sa kanilang lahat, siya ang pinakatahimik, pinaka-low profile at pinaka-misteryoso. Iba't ibang babae na ang nililink sa kanya sa mga tabloid noon, pero laging walang kumpirmasyon. Puro haka-haka, puro denial. Ni minsan, wala siyang pinakilalang girlfriend kahit sa isang family event. Minsan tuloy, napatanong si Isolde kay Sela habang kumakain sila sa isang restaurant. Wala pa talagang girlfriend niyang Kuya Thorn mo? Baka may biglang sumugod sa akin kapag may nalaman sa amin ng kuya mo ah. Wala talaga? Tanong niya, kunwari ay casual lang, pero ramdam sa boses niya na interesado talaga siya. Umirap si Sela at napapangiwi. Napakamot ng pisngi dahil sa tanong niya. As in wala, legit. Wala siyang dinadalang babae sa bahay. Wala ring babaeng pinakilala kay mommy at daddy. Sobrang work focus ni kuya.
lalo na noong nasa Italy pa siya. Baka naman, magaling lang magtago. Kung alam mo lang, napagkamala lang ang bakla yun dati nila mommy. Kasi ni isang beses, wala talaga sa radar niya. Pero promise, babae ang gusto ni kuya. Kaya lang talaga, ang taas ng standards, hindi madaling ma-impress. Hindi siya babaero? Hindi, babae ang mamahabol sa kanya. Pero hindi siya madaling mahulog eh. Tahimik lang. Aloof, pero once na gusto ka, seryoso yon. At sa aming pamilya, kapag seryoso kami sa isang tao, dapat pinapakilala agad sa mga magulang namin. At wala pang dinadala si Kuya Thorn. Never. Pero may feeling ako na may ipapakilala na yan. Hindi yun uuwi dito kung wala. Makahulog ang saad ni Sela. Hindi alam ni Isolde kung dapat ba siyang matuwa o kabahan. Kasi kung totoo ang lahat ng ito, ibig sabihin, iba ang trato ni Thorn sa kanya. Iba ang intensyon nito. Pero bakit siya? Paanong mula sa isang awkward na gabi, tila biglang naging importante siya sa isang lalaking tulad ni Thorn? Hindi niya alam ang sagot. Pero alam niyang hindi na ito simpleng curiosity lang. Unti-unti, may kung anong bumabalot sa puso niya at yun ang mas nakakatakot. Dahil sa gitna ng lahat ng nalaman niya tungkol kay Thorn, ang pinaka nakakatakot sa lahat, baka nagsisimula na siyang umasa. Pero ayaw niya nang masaktan ulit after what happened sa kanila ng ex-boyfriend niya. Parang takot na siyang magmahal ulit. Parang ang hirap na para sa kanya ang pagkatiwalaan ulit ang lalaki. Na pagkatapos niyang ibigay ang lahat, lolokohin siya at iiwan lang. Maaga pa lang ay abala na si Isolde sa loob ng kanyang coffee shop. Isa ito sa mga bagong bagay na pinagkakaabalahan niya matapos ang mapait na heartbreak. Kakabukas pa lang ng pinto nang bigla siyang mapalingon sa mahinang kalabog. Putek! Aray! Anong klaseng vase yan? Muntik nang mapasigaw si Isolde sa gulat. Paglingon niya, nakita niya si Thorn. Ang tahimik at seryosong lalaki na laging nakabuntot sa kanya ay nakaharap sa isang puting vase na may dried lavender sa gilid ng pinto niya. Nakayuko si Thorn, hawak ang sapatos niyang tumama sa vase. Parang pinaglalaban niya ang dignidad nun sa kawawang vase. Mabuti na lang at wala pang tao dahil sobrang aga nilang nagbukas. Hindi mo ba ako nakita ha? Bulong ni Thorn sa vase. Kasabay ay tinignan niya ito ng masama na para bang kalaban nito yun sa negosyo. Napailing si Isolde, natatawa na lang sa kakulitan nito. Thorn! Hindi vase ang may kasalanan, ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Pero talagang ayaw nitong tigilan ng vase. Sobrang sama ng loob nito na para bang malaki talaga ang kasalanan noon. Nagselos yata sa akin dahil tao ako at bagay lang siya. Sagot ni Thorn habang patuloy na sinusulyapan ng vase. Kanina pa siguro yan naghihintay sa harapan para salubungin ako. Hindi napigilan ni Isolde ang sarili. Napatawa siya. At nang makita ni Thorn ang ngiti niya, ay ngumuso ito at saka umiwas ng tingin. First time ko nga lang maging sobrang maaga bilang honorary tambay dito. Sinubukan na agad akong patumbahin ng interior decor mo. Honorary tambay? Ang dami mong alam. Asik ni Isolde habang hinihila si Thorn palayo sa vase. Halika nga, baka naman may binabalak kong sirain yun ha. Wala naman, pero kung may sisirain ako, huwag kang mag-alala. Ako rin ang magbabayad nun. Dahil special ka, dapat special lahat dito. Kinindatan pa siya ni Thorn, sabay kuha ng panyo nito at pinunasan ng pawis niya. Narinig ng staff ang bangayan nila at agad silang tinukso. Uy ma'am, si sir bumalik na naman. Hindi na yan customer, boyfriend in residency na yan. Sabay tili ng isa sa mga barista, si Milan. Sir, may loyalty card po kami. Pero sa inyo, heart cord yata ang kailangan namin ipagawa. Dagdag pa ni Ara, namula si Isolde at siniko si Thorn. Nakakahiya ka na. Umupo ka na lang dyan at huwag ka nang gumawa ng eksena. Pero hindi nagpatinag si Thorn. Hinawakan ni Thorn ang kamay niya bago siya makaalis. Hinila siya nito at bumagsak siya sa hita nito. Nalaki ang mata ni Isolde. Pigil na pigil naman ng kilig ang mga staff niya. Actually, gusto kong tumulong today. May apron ka ba dyan? Ha? Huwag kang makulit. Umupo ka na lang. Sinubukan niyang tumayo, ngunit pinalibot ni Thorn ang braso sa bewang niya. Nilapit ni Thorn ang muka sa leeg niya. Seryoso ako.
Marunong ako mag-steam ng gatas. Italy trained yata to. Hindi to barista competition, Torn. Cafe lang to. Local. Simpleng menu. Bakit hindi ka na lang umuwi? No, gorgeous. Dito lang ako. Sa likod mo. Para if ever na matapilok ka, masasalo kita. Napapikit si Isolde. Pilit tinatago ang ngiti. Bakit ba kasi ang lakas mang asar nitong taong to? Kailangan din niyang pigilan ang sarili. Inalis niya ang pagkakapulupot sa bewang niya, saka tumayo at nilayasan to. Pero paglingon niya, nakasuot na si Torn ng isang extra apron. Hindi niya alam kung paano at kung kailan ito nakuha. Pero naroon na, handang-handa maging co-barista ng araw na yon. May business permit ka ba sa panggugulo mo rito? Tanong niya habang pinapagalitan ang sarili sa loob kung bakit hindi siya nagagalit ng tuluyan dito. Wala, pero may pahintulot ako sa puso mo. Bumuntong hininga si Isolde at nakangiwing tinignan to. Cringe! Mag-wipe ka na lang ng tables, doon sa dulo, malayo sa vase. Mabilis na kumuha ito ng basahan. Ang ibang staff naman ay natatawa dito. Yes, bossing! Tumalikod si Torn at agad sinunod ang utos niya. Pero bago ito tuluyang makalayo, nagpakyut pa ito ng konti. Sumayaw-sayaw habang hawak ang basang pamunas. Kumindat-kindat pa sa kanya. Para kang sira. Bulong ni Isolde sa sarili, pero hindi mapigilan ang bahagyang pagngiti. Habang abala si Isolde sa paggawa ng cappuccino, naririnig niya ang mga staff na tumatawa. Sumasayaw si Torn habang naglilinis ng mesa. Nakikipagkulitan sa mga customer at minsan palihim na tinitignan siya. At sa tuwing nahuhuli niya ang mga sulyap na yon, parang may maliit na lindol sa loob ng dibdib niya. Maya-maya, lumapit si Torn sa counter. May bago kang order. From me. Tinuro nito ang sarili. Ha? 1 smile to go. Torn! Sigaw ni Isolde, pero halata sa boses niya ang pagkalito at konting kilig. Joke lang. Gusto ko sana ng flat white, pero kung masyado kang busy, pwede na rin ako ang gumawa. Nilapit nito ang mukha sa kanya at tinaas baba ang kilay. Tinulak ni Isolde ang mukha nito at sinimangutan. Flat white mo mukha mong flat. Sagot ni Isolde, pero sinimulan niya ring gawin ang in-order nito. Tahimik si Torn habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Isolde. Ang galing nitong mag-milk froth, focus ang mata, banayad ang galaw ng kamay. May sariling rhythm ang bawat kilos niya. Walang duda, mahal nito ang cafe na to. You're really good at this. Ano? You're good. Dito, sa cafe shop. Sa mga customer. Sa coffee. Sa... Tinakpan ni Isolde ang bibig nito. Okay na. Hindi mo ako kailangang bulahin para lang makuha mo yung smile to go. Tumingin si Torn sa kanya ng diretsyo. Walang pagbibiro ang muka. Hindi man lang umiti. Seryoso lang talaga to. Hindi ako namubola. Isolde, what I said is true. And I'm serious. Napatingin si Isolde sa kanya. Saglit na tumigil ang mundo niya. Pero bago pa siya makaisip ng matinong sagot, biglang sumingit ang isa sa mga staff. Sir Torn, may naghahanap daw po sa inyo sa labas. Mukhang delivery para sa inyo. Sabi ni Delilah. Nagtaas ng kilay si Isolde. Delivery? Baka babae mo yun. Ngumiti si Torn at pinisilang ilong niya. Surprise ko dapat, pero mukhang masisira ang suspense. Tumalikod ito sandali at lumabas ng cafe. Pagbalik nito, may dala itong malaking bouquet ng sunflowers. Para sa magandang barista ngayong araw. Sabay abot kay Isolde. Nagulat si Isolde sa sobrang laki nun. Nahihiyang napaiwas siya ng tingin sa mga customers na nakatingin sa kanya. Ang ilan ay kumukuha pa ng pictures. Siguradong nakilala si Torn. Masyadong famous ang mga Navarro, kaya agaw pansin talaga itong pangatlo. Torn! Ang laki nito! Para saan ba tong bulaklak? Ngumiti si Torn at hinaplos ang ulo niya. Natigilan si Isolde. Para makita mo araw-araw na may taong proud sa'yo. Hindi naman makapagsalita si Isolde. Ang mga staff kinikilig at naghihiyawan na naman. Kinikilig si ma'am! Grabe sir, pwede bang mag-apply bilang jowa? Pero para kay Isolde, tumatahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lang niya ay ang tibok ng puso niya. Mabagal,
malakas at totoo. Habang inaayos niya ang mga bulaklak sa counter, lihim siyang napapangiti. Ano ba to? Bulong niya. Hindi ako pwedeng kiligin sa ganitong bagay. Hindi pwede, Isolde Freya. Please, pigilan mong mahulog sa kanya. Pero alam niyang huli na. Napatingin siya kay Thorn na abala sa pagbuo ng mga take-out boxes para sa delivery. Minsan, napapasulyap din ito sa kanya. At sa tuwing nagtama ang mga mata nila, bigla siyang natutulala. Hindi niya na kayang itanggi. Kinikilig siya. Pero hanggang doon na lang dapat yon. Doon niya napagtanto na sa kabila ng pagiging tahimik, awkward, at kung minsan ay nakakainis si Thorn, ay may kung anong nakakakilig sa mga simpleng kilos nito. Isang araw lang ito, pero sa dami na nangyari, parang isang buong buwan na ang saya. At habang nagsasara siya ng cafe makalipas ang ilang oras, tumingin si Isolde kay Thorn na hanggang ngayon ay naroon pa rin, na naghihintay na nakaalalay sa kanya. Bakit hindi ka pa umuwi? Ihatid kita, di ba? May maghahatid ba sa'yo? Hindi pwede. Ako na ang nauna. Napailing si Isolde. Ang kulit mo? Lumapit ito sa kanya. Sobrang lapit. Nahiya na ang hangin na dumaan sa pagitan nila. Kaya nga bagay tayo eh. Ang dami mong alam. Wala ka bang ginagawa? Araw-araw ka na lang nandito. Wala ka bang trabaho? My father said, unahin namin kung ano ang top priority namin. You're my top priority. Kapag inuna ko ang ibang bagay, ibig sabihin, hindi na kita top priority niyan. Natigilan si Isolde sa naging sagot nito. Hindi niya alam kung papaniwalaan ba niya ito. Napailing siya. Huwag ka nang pumunta dito bukas. Wala ako dahil Saturday. May date kami ni Sayla. Pwede ba akong sumama? Hindi pwede. Eh di don't. Tuluyan na nga siyang natawa dahil doon. Nauna siyang maglakad papunta sa kotse ni Thorn. Pagdating sa tabi ng kotse, otomatiko niyang inabot ang door handle. Pero bago pa siya makalapit, bigla siyang hinarang ni Thorn. What are you doing? Binubuksan yung pinto? Obviously. Kunot ang noo ni Thorn. Parang nainsulto to. Tinignan nito ang kamay ni Isolde na nakahawak sa hawakan ng pinto at maingat na tinanggal yun. No, that's my job. Excuse me? May assigned rules pala tayo. Yes, sa rulebook ng mga lalaking may manners. Napatawa na lang si Isolde, hindi makapaniwala na sineryoso ni Thorn ang simpleng pagbukas niya ng pinto. Alam mo ba kung ilang taon ko nang binubuksan ang pinto ng kotse ko mag-isa? Huwag kang OA. At ilang taon ka nang walang gentleman na nagbubukas ng pinto para sa'yo. Time to change that. Sabay bukas ng pinto ni Thorn at hinarap yun kay Isolde na parang isa siyang reyna. Pinagbasdan siya nito na para bang walang ibang babae sa mundo kundi siya lang. Get in, my queen. And next time, hintayin mo ako. Hindi ko papayagan na ikaw ang gagawa nito na dapat ay ako. Ikaw na talaga. Pati pinto. Inaagawan mo pa ako ng trabaho. Hindi pang aagaw. Service. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na magiging ganito ito. Sweet, maalaga, at minsan ay OA sa pagiging overprotective. Pero sa kabila ng lahat, kinikilig siya. Pagkasara ng pinto, ay umikot si Thorn papunta sa driver's side. Habang naglalakad to, lihim na napapangiti si Isolde. Nakakainis siya, pero ang cute. Bulong niya. Pagkasakay ni Thorn, agad nitong pinaandar ang makina. Tahimik sila sa loob ng kotse habang umaandar, pero hindi mabigat ang katahimikan. Komportable silang pareho. Parang may sariling musika sa pagitan nila kahit wala namang tumutugtog. Ikaw ba talaga si Thorn Raven Navarro? Pati identity ko, kine-question mo na. Hindi kasi kita ma-imagine na ganito eh. You know, sweet, may effort, nakakatawa pa minsan. So dati boring ako. Well, you didn't meet me yet, so how did you know? Not boring, so mysterious. At sabi kasi sa akin ni Sayla, ikaw ang klase ng lalaki na walang kainta-interes sa mga babae. So I expect na sobrang seryoso mo sa buhay. Mas gusto mo ba yung mysterious? At pinag-uusapan niyo pala ako ah. Napangiwi si Isolde at hindi na pinansin ang huling sinabi nito. Gusto ko yung sweet.
pero wag masyadong trying hard. So gusto mo ko? Biglang napaubo si Isolde dahil sa tanong na yon. Makapal din pala ang mukha nito. Hindi ko sinabi yun Pero sinabi mong gusto mo ng sweet. At ako yun ngayon. So, simple logic. Simple assuming, you mean. Habang nagpapatuloy ang biyahe, hindi mapigilan ni Isolde ang pasulyap-sulyap kay Thorn. Nakatingin ito sa daan, seryoso ang muka pero may ngiting hindi maalis sa labi nito. Para bang may nakakatawa sa paningin nito at pilit lang nitong pinipigilan. Sinundan niya ang tingin nito, ngunit puro sasakyan lang naman ang nasa harap nila. Pagdating sa tapat ng bahay ni Isolde ay agad bumaba si Thorn para pagbuksan siya muli ng pinto. Pinilit ni Isolde na maunang bumaba. Pero gaya ng inaasahan ay pinigilan siya nito. Salubong na ang kilay ni Thorn habang nakatingin sa kanya. No, don't test me. Ako na. Napangiti si Isolde at marahang bumaba. Salamat sa paghatid, sa bouquet, sa pagtulong mo sa shop, sa lahat. Kulang pa yan. Ha? Marami pa akong balak. Hindi pa tapos to. Bago pa siya makasagot, sabay silang napatigil. Nagtama ang mga mata nila. Sobrang lapit pala nila sa isa't isa. 1 pulgada na lang at parang may bumubulong sa paligid na halikan mo siya. Pero bago pa mangyari ang kahit na ano, biglang may tumahol na aso mula sa kapitbahay. Mabilis na napalayo si Isolde. Papasok na ako. Mag-ingat ka sa daan. Huwag masyadong mabilis ang pagdadrive ha? Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para sa'yo. Mabilis itong pumunta sa backseat at binuksan yon. Nakasunod lang ang tingin ni Isolde hanggang sa napansin niyang may kinukuha ito doon. Natulala siya ng pagsara nito ng pinto ay may hawak na itong helmet. Sinuot nito yon at humarap sa kanya. Mag-iingat ako, promise. Tinaas pa ang kamay na parang nangangako. Tumalikod na si Isolde. Pilit na kinakalma ang puso niyang tumatalon sa dibdib. Pinipigilan din niyang huwag matawa dahil doon. Ano bang ginagawa mo sa akin, Thorn Navarro? Tanong niya sa isip niya. Sinundan niya ng tingin si Thorn nang pumasok na ito sa kotse. Kumaway pa siya rito. Pero ganoon na lang ang pagniwi niya nang makitang dahan-dahan na pagdadrive nito. Sa tingin niya ay mabilis pa ang paglalakad ng pagong sa pagdrive nito. Napatampal ng ulo si Isolde. Ingat na ingat nga talaga to. Pagpasok niya sa loob ng bahay, sumandal siya sa pinto, huminga ng malalim at napangiti. Grabe to. Please, Hort, stop beating so fast. Hindi ka pwedeng ma-inlove ulit. Masasaktan ka ulit. Bulong niya at mariin na pumikit. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti, tila gumagaan ang bawat araw ni Isolde. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang magbago ang damdamin niya. Pero alam niyang hindi na siya katulad ng dati. Hindi na lang siya yung babaeng nasaktan at iniwan. Unti-unti na siyang nagiging Isolde na marunong muling humiti, muling magtiwala at muling umibig. At ang lahat ng iyon ay dahil kay Thorn Raven Navarro. Sa una, pilit niyang nilalayo ang sarili. Hindi siya makapaniwala na posibleng magmahal ulit. Lalong-lalo na sa isang gaya ni Thorn na mayaman. At tila isang karakter lang sa isang romance novel. Pero sa bawat araw na lumilipas, sa bawat messages, sa bawat tawag, sa bawat pagsundo, sa bawat paboritong flowers na dinadala nito sa cafe niya araw-araw, hindi niya mapigilan ang puso niya na unti-unti nang naaakit sa lalaking dati ay inakala lang niyang paglalaruan siya. Sweet, consistent, at totoo si Thorn. Hindi ito nagyayabang, hindi ito nagpapanggap, at higit sa lahat, wala itong hinihinging kapalit, basta't nariyan lang ito para sa kanya. May mga gabi pang habang nakaupo siya sa maliit na veranda ng bahay niya, magte-text ito na, lapit lang ako sa may kanto, gusto mo ng ice cream? At kapag sumagot siya ng oo, naroon na ito sa loob ng 5 minuto, may hawak na chocolate sundae at ice cream. Hindi nagtagal, nauwi ang maikling pag-uusap sa mahahabang tawanan. Ang mga simpleng kamustahan, naging mga gabing puno ng kwento, pangarap at mga lihim. At sa hindi inaasahan, nauwi rin ang lahat sa palihim nilang pagkikita. Ayaw pa sana niya. I know,
Hindi ko pagsisisihan ito tulad ng huling karelasyon ko. It's not like Gerald. Hindi niya ako lolokohin. Saad ni Isolde sa kaibigan niyang si Sela nang sabihin niyang may boyfriend siya. Hindi mo talaga sasabihin sa akin kung sino yan, Frey? May nangyari sa inyo ni Kuya Thorne, di ba? Remember? Hindi ka ba yan niligawan? Huwag na natin ipilit ang bagay na yan, Bes. Hindi niya sinabi sa kapatid nito ang kasintahan niya. Nahihiya siya sa kaibigan. Kukuha lang siya ng lakas ng loob at sabay nilang sasabihin ni Thorne ang relasyon nila. Hindi na sumagot si Sela. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Pero sa mga mata nito, naroon ang pag-unawang kaibigan lang ang makakapagbigay. At mula noon, kahit may halong buntong hininga, hindi na siya tinanong pa nito tungkol sa boyfriend niya. Wala pang ibang Navarro sibling ang nakakaalam. Natatakot pa si Isolde. Ayaw niyang maging sentro ng pag-uusap sa pamilya nila. Ayaw pa niyang mabansagan na girlfriend ng ikatlong Navarro. Kaya mas pinili nilang sarilinin muna pansamantala hanggang sa ready na siya. At ngayong gabi, isang gabi ng Disyembre, naroon sila sa rooftop ng isang hotel na pagmamay-ari ng Navarro family. Lihim na pinareserve ni Thorne ang lugar. May pinakita ito sa kanya. Ayaw nitong sabihin kung ano, basta't ang sabi nito ay, "Wear something red. You look breathtaking in red." Kaya naman ayun si Isolde. Suot ang simpleng red dress na may slit sa gilid. Walang makeup, kundi pulang lipstick. Maingat na nakatali ang buhok niya at sa kanyang mga mata, nandoon ang halong kaba at pananabik. Tahimik ang gabi sa rooftop ng Navarro Holdings Building. Pag-akyat nila sa rooftop, biglang bumukas ang mga fairy lights na parang bituin sa paligid. Ang tanawin mula sa itaas ay isang dagat ng city lights. Maningning, kumikislap at parang mga bituin na bumaba sa lupa. Walang engrandeng setup, wala ring bulaklak o banda. Isang simpleng lamesa lang sa gitna. May 2 upuan at may mga foods at pastry na paborito ni Isolde. "Thorne? Ano to?" "Just dinner and something else." Tahimik lang silang kumakain. Hindi na kailangan ng maraming salita. Pero sa gitna ng simpleng tagpong iyon, ramdam ni Isolde na may kakaibang mangyayari. Nang matapos ay inalalayan nito si Isolde upang tignan ang magandang view. "Thorne, bakit parang mas tahimik ka ngayon?" Bahagyang kinakabahan siya. Ngumiti si Thorne. Suot nito ang paborito nitong gray coat at dark jeans. Malinis ang gupit, parang pinaghirapan para lang sa gabing to. "Tahimik ang paligid kasi gusto kong malinaw mong marinig lahat ng sasabihin ko." Napakunot ang noo ni Isolde. Pero bago pa siya makapagtanong muli, humarap si Thorne at humugot ng malalim na hininga. "Alam mo bang, matagal na kitang gusto?" Napatingin si Isolde sa kanya, naguguluhan. "What? Akala ko, nagsimula lang lahat nung..." Natatawang tumango si Thorne. "Oo, akala mo lang yun. Pero hindi. Matagal na kitang gusto. Bago pa man tayo magkakilala ng maayos, bago pa yung hotel incident, alam mo kung paano?" Napailing si Isolde. "Sa mga litrato." "Litrato?" "Oo, mga kuha mo na laging sinesend sa akin ni Sela. Pag may mga outing kayo, kapag nagkakape kayo, kapag Saturday date nyo, kahit candid shot mo nang umunguya ng donut. Dati kunwari concern lang ako sa kapatid ko, kaya laging gusto ko na may update siya. Pero nang makita kita, tinanong ko si Sela kung sino ka. Mabait ka ba? Dahil ayaw ko siyang maligaw ng landas. Pero ang totoo, interesado talaga ako sa'yo." Nang mula si Isolde, napayuko siya habang pilit tinatago ang pagngiti. "So, yung mga update pala, hindi talaga tungkol kay Sela?" "Parang ganun na hindi. Pero mas inaabangan ko yung mukha mo na walang makeup. O pag nakapusod ka, minsan pumupuslit akong umuwi mula Italy. Hindi para sa emergency meeting, pero para lang makita kang nagtatrabaho sa cafe, kahit mula sa kabilang kalsada." Halos hindi makapaniwala si Isolde sa naririnig niya. Hindi siya makapagsalita. Parang may kung anong kilig na gumapang sa buong katawan niya. Hindi niya inaasahan ang revelasyon na yun. "Hindi mo naman sinabi." "I had to wait for the right time. At ngayong nandito ka na, akin ka na. At gusto kong manatili sa'yo. I didn't plan,
That hotel incident. Kahit ako, hindi inaasahan na mangyayari yun. Pero talagang tinadhana tayo. Sa harap ng magandang view na yon, inabot ni Thorn ang kamay ni Isolde na dahan-dahan at lumuhod. Wala itong kahon, wala ring singsing na mamahalin. Ngunit sa palad nito'y may hawak siyang simpleng white gold band. Walang diamante, walang engranding ukit, pero sobrang linis at elegante. Sakto kay Isolde, hindi naman kasi nito pinlano ang pagpopropose. Gusto lang sana nitong umamin. Isolde Freya Mercier. I don't have rings. I don't have background music. But I have something real. And I'm offering it to you. Marry me. Hindi bukas. Hindi sa isang taon. Kundi ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Isolde. What? Ngayon? Yes. Nakausap ko na si Selah. Doon lang niya napansin na mula sa may pintuan ng rooftop ay lumabas si Selah, nakangiti habang may dalang folder. Don't worry. Legal yan. Ready na ang lahat. Huwag kang magtanong kung paano ko naayos yan sa loob ng isang araw. Napatakip ng bibig si Isolde, umiiyak habang nakatingin sa kaibigan. Selah, you're okay with this? Oh, I'm sorry for not telling you. Lumapit ang kaibigan at hinawakan siya sa braso. Isolde, alam kong ayaw mong maniwala noon, pero si Kuya, pag nagmahal yan, seryoso, at ikaw lang ang nakita kong bumago sa kanya. Walang babaeng pinakilala yan kay Mommy at Daddy, pero handa siyang ipakilala ka sa mundo at sa mga magulang namin. Hindi pa man nakakapagdesisyon si Isolde ay may biglang nagsalita sa may pintuan. Isolde, huwag kang umuo agad. Baka ma-pressure ka lang. Asik ni Sulin, ang bunso ng mga Navarro. Nilingon nila ito. 1, 2, 6 na tao pa ang lumabas mula sa pintuan. Buong Navarro siblings at ang magulang nila. Grabe ka bro. Nagplano ka ng secret wedding. Hindi mo kami sinama. Naiiling na saad ni Tyro. Ang pangalawa naman. We had to investigate you pa bro. Tumingin kami sa CCTV ng kondo mo para marinig ang mga calls niya. Lahat ng CCTV, tinignan namin. Ganyan kami ka-effort. Hindi mo lang nakikita yon. Ang sama mong kapatid. Seryosong kunwaring saad naman ni Terence, ang matanda sa kanila. Akala mo siguro hindi ka namin naaamoy. Lakas mo magpanggap bro, na wala kang girlfriend ha. Yun pala, engaged ka na. Nakangiwing sabi ni Tayran, ang pang-apat. Pinakilala mo sana agad ang girlfriend mo, Riven, anak. I thought, we talked this already. You promised to mommy, right? Na ipapakilala niyo sa amin ng daddy niyo kapag seryoso na kayo sa isang tao. Malumanay na sabi ng mommy nila. Kinunutan sila ng noo ni Thorn. You guys are unbelievable. Ipapakilala ko naman siya eh. I'm giving her time. Pero suportado ka namin, Ate Solde. Kaya dali na, pumayag ka na. May minister sa baba. Hiranap namin kasi ina-expect namin na magpropose si Kuya. Napaiyak si Isolde, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang tuwa. Hindi siya makapaniwala na mula sa isang maling akala, ngayon ay nasa harap niya na ang lalaking tunay na magmamahal sa kanya at buong pamilya nito nakasuporta. Huminga siya ng malalim at tinignan si Thorn. Yes, Thorn. Yes, I'll marry you. Nagpalakpakan ang buong Navarro family. Halos magunahan pa sa pagkuha ng cellphone para i-document ang kasal. Walang social media post, walang media coverage. Lahat ay tahimik dahil yun ang gusto ni Isolde. Sa maliit na espasyong yun sa rooftop, sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, naging mag-asawa sina Thorn at Isolde. Walang engranding reception, wala ring magarbong gown o suit, pero ramdam nila ang pagiging totoo ng bawat sandali. Ang gabing yon, habang magkatabing nakaupo sina Thorn at Isolde, magkahawak ang kamay at nakatingin sa city lights. Muli nilang binalikan ang unang araw ng pagkikita nila. Ang ironic, no? Nagumpisa ang lahat sa hotel room. At sa isang vase, namuntik ko nang sipain. At ngayon, asawa na kita. Tumango si Thorn at hinagkan ang sentido niya. Hindi aksidente to. Isolde, pinagtagpo tayo para magmahalan. Kahit nagsimula sa malaking pagkakamali. Pero totoo ang naging tayo. Totoo at panghabang buhay. At
At sa bawat umagang magkasama sila mula noon, iisa lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Thorne habang ginagawan siya ng breakfast pagkatapos ay yakapin. You're mine. And this time, it's forever. At sa umagang yon, habang yakap-yakap siya ni Thorne, ramdam ni Isolde na ang dati niyang wasak na puso, ngayon ay buo na. Inuwi ni Thorne si Isolde sa bahay nitong matagal na nitong hindi tinitirhan dahil para yon sa magiging asawa nito. Ngayon ay naroon na si Isolde ay walang rason para hindi niya yon tirhan. Sa araw-araw na magkasama sila, ay pinaparamdam ni Thorne ang pagmamahal niya sa asawa. Sa kabila nun, ay inaasikaso din nito ang kasal nila. Isolde deserve a grand wedding. She deserve everything. Maagang nagising si Thorne. Wala pang araw ay naghahanda na ito ng almusal sa kusina. Isang simpleng pancake na ang hugis ay hindi halos maintindihan, pero puno ng effort ang mga yon. Nagluto din ito ng itlog at ham para sa asawa. Pagkababa ni Isolde mula sa hagdan, suot ang oversized shirt ni Thorne. Agad siyang sinalubong ng yakap sa likod ng kanyang asawa. Good morning, my wife. Gutom ka na ba? O, halik muna. Pabulong na saad nito habang nakayapos mula sa likuran niya. Napangiti si Isolde. Bahagyang sumandal to. Otomatikong tinagilid ang ulo upang malayang makasubsob ang asawa sa leeg niya. Hon, I'm hungry na. Saka baka may makakita. Hinahalik-halikan nito ang leeg niya. Ano naman, asawa kita. Dapat alam nilang hindi ka pwedeng agawin. Umupo sila sa dining table pero hindi pa rin tinatantanan ni Thorne ang kakulitan nito. Nang upuan ni Isolde ang katapat na upuan, hinila siya ni Thorne paupo sa kandungan nito. Han, seryoso ba? Sa kandungan mo? Of course, dito ka lang. Dito ka lang palagi. Dito ka nararapat. Biglang pumasok si Selah sa kusina para kumuha ng juice at nang makita ang dalawa ay napapailing na lang. Pwede ba kayong dumistansya kahit 2 feet? Hindi pa ako nag-aalmusal pero parang mabubusog na ako sa pagka-PDA nyo. Natawa si Isolde. Kinuha ang mga kamay ni Thorne at pinulupot yon sa bewang niya. Sorry na, Bes. Ginusto mong matulog dito eh. Mainggit ka na lang. Pinatong ni Thorne ang baba sa balikat niya. Araw-araw nyo nang makikita to kapag nandito kayo. Napangiwi si Selah at lumabas ng kusina. Kila mami na lang ako kakain? Isama mo ang 4. Istorbo kayo sa baby time namin eh. Hindi ba kaungol ng malakas ang asawa? Hinampas ni Isolde ang asawa niya. Pinalakihan niya ito ng mata. Ramdam niya ang pumumula ng pisngi niya. Nakakahiya ka. Sa Italy na tayo mag-honeymoon, Han. Ilang araw makalipas. Dahil sa dami ng meetings ni Thorne at mga board presentation, hindi ito makasama palagi kay Isolde sa pagpunta nito sa cafe shop o errands. Pero ayaw na ayaw ni Thorne na si Isolde ay nagkukommute o naglalakad mag-isa. Kaya't inutusan niya ang mga kapatid niyang lalaki na walang magawa kundi sumunod. Hindi naman sila makahindi dahil sa unang hipag ng mga ito. Kahit si Terence na parang walang pake ay wala ring magawa. Habang bitbit ni Thorne ang laptop, tinawag ni Thorne si Tyro habang naglalakad patungo sa sala. Kuya Tyro, patid naman muna ang asawa ko sa shop. Ikaw muna, may board presentation ako. Ako? I'm going to Japan now. May meeting. Hindi siya pwede maglakad mag-isa. Cancel your meeting or schedule it later. Isusumbo kita kay mommy. Napabuntong hininga si Tyro. Takot lang talaga nila sa mommy nila. Okay, fine. Pagkalipas ng 2 araw, si Terence na naman ang tinawagan nito. Kuya Terence, pakihatid po si Isolde sa butik. Ayoko napapagod yung mag-commute eh. Si Terence na bagong gising ay napabangon. Napahawak siya sa ulo dahil sa pagsakit noon. Napatingin pa ito sa kama. Napabuntong hininga nang walang makita kundi ang magulong kama. Kailangan ko pa rin ba siyang hintayin hanggang matapos siya sa pamimili? Seryosong tanong ni Terence na unti-unting bumabangon. Hintayin mo na lang siya at dapat hawak mo pa yung shopping bags niya dahil ayokong nabibigatan yun. Ang dami pang sinabi nito na halos hindi na maintindihan ni Terence. Panay tango na lang siya kahit hindi nito nakikita. Nang matapos ito sa pagsasalita ay hindi na sumagot si Terence at agad na nitong pinatay ang tawag. Nag-ayos at bagot na tinungo ang bahay ng kapatid para ihatid ang asawa nito. Hindi nagtagal,
Parang naging routine na ito kapag busy si Thorne. Lahat ng Navarro voice naging instant bodyguard at driver ni Isolde. Ate, sigurado ka bang hindi mo gusto ng bodyguard na legit? Kasi feeling ko, ako na yung TA mo eh. Nakangusong saad ni Tayran habang hawak ang eco bag ng grocery. Sorry na Tayran, gusto lang talagang ni Thorne na safe ako. Pero bukas ay siya na ulit ang maghahatid sa akin. Alam ko naman kasing mag-drive eh, masyadong OA lang yung kuya mo. Huminga ng malalim si Tayran. Hindi naman sa nagreklamo ako ate. Pero okay na rin kasi kahit papano, ang bait mo. Mas masaya kami dahil ikaw ang naging hipag namin. Pati mga kasambahay sa mansyon ay halata ang pagbabago. Si Isolde ang laging inaalalayan, inuuna sa lamesa at hindi pinapayagang magbitbit ng kahit anong mabigat. Ganoon magmahal ang isang Thorne Raven Navarro. Habang nakaupo si Isolde sa veranda, dumating si Thorne na pagod mula sa trabaho. Ni hindi pa ito nakakapasok sa loob ng bahay. Agad itong lumapit sa kanya. Halos dumapa na ito sa kandungan ni Isolde. I miss you today. Hinaplos niya ang buhok ni Thorne. Halos 2 oras lang tayong hindi nagkita, Han. Sobra na yun. Napailing na lang si Sela habang dumadaan sa gilid. Hanggang ngayon talaga ay hindi pa rin makapaniwala si Sela na may ganoong side ang Kuya Thorne niya. Okay, next time, magpalagay na lang kayo ng CCTV para 24/7 kayong magkita. Napangiwi si Sela nang sang-ayunan iyon ni Isolde. Nakangusong inirapan sila nito. Ayaw mo lang aminin na kinikilig ka eh, sabi ni Isolde. Natawa siya nang marinig ang kunwaring pagsusuka nito. Gabi na sa salas ng Navarro Mansion. Doon sila matutulog sa magulang nila. Habang nanonood ng TV ang pamilya, magkatabi sa couch sina Isolde at Thorne. Hindi lang basta magkatabi, magkayakap. Nakaunan si Isolde sa dibdib ni Thorne habang hinihimas naman ni Thorne ang buhok niya. Grabe, parang telenovela sila Ate Isolde at Kuya Thorne. Gusto ko na rin ng jowa. Sabay na tinignan ito ng buong pamilya, lalo na ng mga lalaking Navarro. You're not allowed. Bata ka pa. Asik ng daddy nila. Ang bata mo pa para isipin yan, Solin. Stop looking at your Kuya Thorne at Ate Isolde. Istriktong saad ni Terence. I agree, bro. Sabi naman ni Tyro. Me too. Si Tayra naman ay nagsalita habang tumatango-tango. Me three. Sabat din ni Thorne, kaya bahagyang nahampas niya ito. Ang OA nyo? We're not a child anymore. Matanda na kami, kaya huwag kayong pala desisyon. Hinarap ni Sela si Solin. Harap din tayo next time, Solin. Hindi natin sasabihin sa kanila. Sela, don't you dare! Asik ni Terence na sinundan ng mga pag-ungol ng mga lalaki na halatang naiinis dahil sa sinabi ni Sela. Tinawanan nilang mga babae ang mga ito. Pasensya na kayo, naistorbo ko pa kayo. Next time, magpapahatid na lang ako sa driver. Hindi, okay lang yun sa kanila. Kasi kung hindi ako makapunta, dapat sigurado akong safe ka. At sila lang ang pinagkakatiwalaan kong maghatid sundo sa'yo. Dahil sigurado naman akong hindi mo sila magugustuhan eh. Dahil ang papangit nila. Nagsimurahan ang mga kapatid nito. Ang lutong ng mga mura nila kay Thorne na tinawanan lang nila. Sobrang saya nila ng gabing yon. Naulit pa ang banding nilang yon. Sinisigurado talaga ng mga Navarro na once or twice a week ay may oras sila sa pamilya. Yun ang naging bonding nila. Hindi inaakala ni Isolde na ganun kasaya mapabilang sa kanila. Ang swerte niya sa part na yon. Ang maging best friend pa nga lang ang isa sa mga Navarro ay swerte na. Paano pa kayang inasawa mo ang isa sa kanila? Isang umaga sa isang mall sa Taguig, bitbit ni Isolde ang maliit na eco bag na may laman lang ng ilang skincare items at isang bagong libro mula sa paborito niyang tindahan. Wala si Thorne sa araw na yon. Nasa meeting malapit lang kung saan siya. Kaya't bilang pag-iingat, ang kapatid nitong si Tayran ang naghatid sa kanya. Pagkatapos mag-lunch, nagpaalam si Tayran saglit upang kunin ng sasakyan. Naiwan si Isolde malapit sa fountain sa gitna ng mall habang nag-aayos ng gamit sa loob ng bag. Busy siya sa ginagawa niya hanggang sa may boses na tila kinalabit ang bawat selda ng nakaraan niya. Isolde? Napalingon siya. Isang pamilyar na muka ang nakita niya. Si Marge, ang dati niyang matalik na kaibigan. Nasa tabi nito si Elric, ang lalaking minsan niyang minahal
At ngayong parehong nandyan, parehong may ngiting punong-puno ng panunuya. Look babe, who's here? Your ex-girlfriend and my best friend. Nakangising saad nito nang marating nila ang harapan niya. Good afternoon sa inyong dalawa. Nandidiring tinignan niya ang mga ito. And look who's here. The two trash. Hindi ko alam na gumagala pala pati basura. Abat lumalaban ka na ngayon Sino pinagmamalaki mo? Mga lalaki mo? Oo nga. Paiba-iba raw ang kasama mo araw-araw Talagang mga Navarro pa. Isolde, alam ba na magkakapatid ang panluloko mo sa kanila? May halong pang-aasar na saad ni Elric. Napapikit si Isolde. Gusto niyang wag patulan ang mga ito, pero hindi palalampasin ang panghuhusga ng mga ito at gamitin ang mga Navarro. It's none of your business kung sino ang kasama ko. At para sa kaalaman nyo, kaya nila ako sinasamahan dahil sila ang inuutusan ni Thorn para ihatid ako. Wala akong nilalandi. Really? So, bodyguard na pala ang tawag sa kanila ngayon? Natatawa si Marge na may halong panlalait. Aminin mo na kasi Isolde, ganyan ka naman talaga Magaling kang magkunwaring inosente pero palihim kang lumalandi. Marge, tigilan mo ko. Hindi mo ba ako kilala? Sa ating dalawa, ikaw ang naunang mangagaw. Hindi ba't ikaw ang sumulat kay Elric? Tumalim ang tingin nito na kinangisi niya. Wala akong inagaw, ikaw ang nagkulang. At tingin mo ba, papayag akong magpakababa habang ikaw nagpapakasarap? Mula doon, lahat nasa iyo na. Simula kay Selah na ako naman talaga ang naunang nakilala niya. Pero ikaw ang naging close niya, and Elric. What about Elric? Na may gusto ka sa kanya pero akong minahal niya? Nakuha mo na siya ngayon. Kahit isaksak mo na siya sa baga mo, wala akong pake. Kung sana, noon pa sinabi sa akin, di sana binigay ko na lang agad sa'yo. Lalaki lang naman pala ang gusto mo Nagdilim ang paningin ni Marge. Bago pa man makapagsalita muli si Isolde, isang mabilis at malakas na sampal ang tumama sa pisngi niya. Nasampal siya nito, hindi siya makapaniwala. Natulala sa gulat si Isolde. Pero nanatiling tuwid ang tayo niya, habang ang buong paligid ay napalingon na. Ang mas nakakaloka, walang ginawa si Elric para pigilan ang babae nito. Nakatayo lang ito sa gilid ni Marge. Ni hindi nag-abalang pigilan to. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya sa galit. Bumawi din siya ng sampal. Doon kumilos si Elric para alalayan ang girlfriend nitong inggitera. Hindi mo kailanman matatapakan ang pagkatao mo sa pananakit mo sa iba. Hindi mo maaalis ang tinulong ng soliterang kaibigan sa pagkatao mo. How dare you! Isang tinig ang biglang sumingit mula sa hindi kalayuan. Malamig, matalim, at mapanganib. Bumalik si Tierra na kasama na si Tyro at Terence na may hawak pang paper bag na may ribbon. Plano sana nilang sorpresahin si Isolde ng munting regalo galing kay Thorn. Isang sketchbook na may paunang sulat mula dito na gustong-gusto ni Isolde. Pero imbes na sorpresa, isang nakakagimbal na tagpo ang bumungad sa kanila. Si Isolde, hawak ang kanyang pisngi, nakatayo sa gitna habang nakaharap si Marge at Elric. May namumuong luha sa mga mata niya, ngunit taas noong nakatayo. Anong nangyayari rito? Agad na inabot ni Tayran ang regalo kay Tyro at sabay silang lumapit kay Isolde. Nasa likod nila ang bodyguard ng Navarro na sumunod bilang seguridad. What did you do to our sister-in-law? Galit na tanong ni Tyro kay Marge. Napaatras ito. Si Elric naman ay parang binagsakan ng langit at lupa. Gusto nitong magsalita pero nanunuyo ang lalamunan nito. Sa gitna ng lahat ng iyon, dumating si Thorn. Bitbit ang mahigpit na presensya at titig na parang kutsilong bumabaon sa balat. Agad silang lumapit kay Isolde, lalo na si Thorn. Wala itong pakialam sa paligid, sa dami ng taong nanonood o sa mga kumukuha ng video. Ang mahalaga, nakita nitong nasaktan ang asawa nito. Who did this to you? Malamig na tanong ni Thorn. Napatingin si Isolde sa kanya. Gusto niyang magsalita, pero nahulog na lang ang mga luha niya. Okay lang ako. Hindi yan ang tanong ko. Umiling si Isolde at niyakap si Thorn. Inikot naman ni Thorn ang paningin, saka tumingin kay Marge. Ginamit mong minsan ang pangalan niya para sumikat. Ngayon, ginamit mo ang kamay mo para saktan siya. Sa Navarro, may kapalit ang bawat kilos.
Napatingala si Isolde. Paanong nalaman ni Thorn yun? Hinarap naman nito si Elric. Ngumisi ng may panunuya. Kinuha ang phone at may tinawagan. Implement Code 17. Terminate the agreement with ECR Holdings. Effective now. Nalaglag ang panga ni Elric. Mr. Navarro, teka lang. Hindi mo kailangang... Pinutol ni Thorn ang dapat na sasabihin ni Elric. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang mga desisyon ko. Lalo na kung tungkol sa kaligtasan ng asawa ko. You two, bully her. Hindi ako uupo lang at papanoorin kayong sinasaktan ng babaeng iniingatan ko. Ni hindi ko pinapadapuan sa lamok yan. But you two hurt her. Galit na galit talaga si Thorn. Kahit ang mga nanonood ay ramdam yon. Naglakas loob si Marge na lumapit. Nanginginig ang katawan nito. Hindi namin alam na asawa mo siya. Alam o hindi, you choose to hurt her. At hindi ako ang taong nagpapatawad kapag pamilya ko ang ginagalaw. I punish them. Pinapahirapan ko. Muling niyuko ni Thorn si Isolde. At sa harap ng lahat, marahan niyang hinawakan ng kamay nito at inangat upang ipakita ang singsing nilang dalawa. Para sa kaalaman ng lahat, si Isolde Freya Mercier Navarro ay asawa ko. May wife. Kaya kung sino man ang may balak ang saktan siya, direkta niyo rin akong binabangga. I won't spare you, and I'm serious. Biglang bumagsak ang balita sa buong Pilipinas. Parang bomba. Nagbubulungan ang mga tao. Naglalabasan ng cellphone. Nagsimula ng mag-record o mag-live. Calm down, bro. Go ahead. Iuwi mo na si Isolde. Kami nang bahala rito. Tinapik ni Terence ang balikat ni Thorn. I-escort kayo ng mga bodyguards palabas. We make sure na walang media na makakalapit kay Isolde. Agad na pinalibutan ang dalawa ng mga bodyguards nila Thorn at Isolde. Habang si Elric ay napaupo sa malapit sa bench, hawak ang ulo, tila nawala ng pag-asa. Ang cellphone nito ay tumunog. Isang tawag mula sa board ng kumpanya niya. Alam niyang yon ang simula ng katapusan nito. Hindi to pwedeng mangyari. Bulong ni Eric. Pero huli na ang lahat. Isang utos lang mula kay Thorn Navarro ay natuldukan ang kinabukasan niya. Sa gitna ng kaguluhan, pinipilit humingi ng tawad ni Marge at Elric, ngunit hindi yun tinanggap ni Thorn. Galit na galit ito sa pananakit nila sa asawa niya. Keep your sorry to yourself. You can change my mind. Face the consequences of your action. Habang paalis sila, hawak pa rin ni Thorn ang kamay ni Isolde. Napakapit si Isolde sa braso ni Thorn. Sa bawat hakbang papalayo sa nakaraan, ramdam ni Isolde ang bigat na unti-unti nang nababawasan. At sa kabila ng lahat, napatunayan lang niya kung gaano siya kamahal ng lalaking minsang akala niyang aksidente lang sa buhay niya. Pero ngayon, alam niya, ito ang tadhana, maswerte siya. Mainit ang araw at matao ang labas ng mall dahil sa mabilis na kumakalat ang balita. Pero para kay Thorn Navarro, isa lang ang mahalaga sa mga oras na yon. Ang babaeng ngayon ay mahigpit niyang kayakap. Han, okay ka lang? Bulong niya habang pinupunasan ng panyo ng pawis ni Isolde. Ngunit sa halip na sagot, unti-unting lumambot ang katawan nito sa bisig niya. Isolde! Isolde! Han! Nagpapanik na tinapik niya ang pisngi ng asawa. Pero hindi na ito tumugon. Napaluhod si Thorn sa gitna ng daan habang buhat-buhat to. Sa loob-loob niya, parang titigil ang mundo niya kung may mangyaring masama sa asawa niya. Call the car! Emergency room! Now! Tahimik ang paligid habang nakaupo si Thorn sa tabi ng kama ni Isolde sa ospital. Nakayuko siya, hawak ang kamay nito, pinipigil ang pag-aalala. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Pumasok ang doktor, may dalang chart at may kakaibang ngiti sa muka. Mr. Navarro? Agad siyang tumayo. Is she okay? How's my wife, Doc? Anong nangyari sa kanya? She fainted due to exhaustion and sudden drop in blood sugar. But everything's fine now. Actually, better than fine. Congratulations, Mr. Navarro. Your wife is pregnant. She's 3 months pregnant now. Nanlaki ang mga mata ni Thorn. She's pregnant? Yes, and here's another good news. She's expecting twins. Napaupo si Thorn, natulala. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ngiti na punong-puno ng saya, pagmamahal at kabiguan ng luha
na hindi niya napigilang pumatak. Lumipas ang mga buwan. Maingay ang ospital, may mga excited na nurses, may halong tensyon at tuwa. Sa isang private suite ng Navarro Medical Center, masayang yakap ni Thorne ang kanyang asawa. Sa kanyang mga bisig, nakapulupot si Isolde, pagod, ngunit masayang masaya, habang ang kanyang dibdib ay dalawang sanggol na malulusog, mapuputi at parehong babae. Magkasing liit na anghel na parehong may matang kahawig ni Thorne at ngiti na parabang namana kay Isolde. Ang gaganda nila. Parang ikaw. Mas parang ikaw. Baka nga mas maganda kung may blend ng dalawa. Natawa si Isolde, ngunit may luha pa ring dumadaloy sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang dating pagkakamali sa isang hotel room ay hahantong sa pinakamagandang biyaya sa buhay niya. Anong gusto mong pangalan nila? Gusto ko, may kahulugan, may kwento, tulad ng pagmamahal natin. Napaisip si Isolde, tinignan niya ang kambal na parang ayaw niya nang bitawan kahit saglit. Yung una, gusto kong pangalanan na Isla Thalia. Isla dahil malapit sa pangalan ko at Thalia galing sa joyful dahil dumating siya sa buhay natin na puno ng saya. Ngumiti si Thorne, tumango at hinalikan ang noo ni Isolde. Perfect. Then the second one, Thea Sorel. Thea means goddess. Sorel means it's a symbol of love and admiration because she'll grow up surrounded by those. Isla Thalia and Thea Sorel Navarro. Our daughters. Our miracles. Hinagkan ni Thorne ang noo ng dalawa. Ngumiti ito at hinalikan naman ang labi ni Isolde. I love you, my wife. Thank you for bringing them, my tahanan. Mahal na mahal din kita. Kahit kami ng anak mo, mahal ka namin, Hon. Thank you for everything. Thank you for spoiling and always keeping me safe. Thank you for loving me unconditionally. Niyakap ni Thorne ang tatlong mahal niya. Tahimik silang napatingin sa kambal, habang hawak din ang mga kamay. Walang salitang kayang ipaliwanag ang ligayang nararamdaman nila. Ngunit lumipas ang minuto nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tayran, bit-bit ang cake. Sumunod si Tyro na may dalang bouquet. Si Solin naman may hawak na kamera. Sunod-sunod na pumasok ang buong pamilya ng Navarro, pati si Seila at Solin. Halos maiyak sa tuwa habang papalapit sa kanila. Mommy, it's a twin nga! Umiiyak man ay masayang sabi yon ni Seila sa mommy nila. Kuya, ang galing mo! Nakadalawa ka kaagad! They're so beautiful. Nasa jeans talaga ng Navarro at Mercer yan. Frey, ang ganda mo pa rin kahit bagong panganak at ang gwapo pa rin ng kuya ko kahit puyat. Ngayon ko lang yan pupuriin bukas pakit na ulit siya. Nagtawanan sila na puno ng halakhakan at pagmamahalan ang kwartong yon. Si Isla ay biglang umiyak at si Thorne agad ang unang yumuko para kargahin to. Marahan niyang niyugyug ang sanggol habang may ngiting hindi natutumbasan. Daddy's here. Baby Isla, don't cry. You're safe now. Napatingin si Isolde sa kanya, napangiti siya habang nakatingin sa asawa. Mas lalo lang yata niya itong minahal. Han, bagay sa'yo. Seryoso mo? You should always carry them. I told you, I'm serious about you, about us, and now about them. Hindi ko inakalang darating ang araw na to, na muli akong iiyak pero sa tuwa, hindi sa sakit. Dahil hindi aksidente ang pagdating mo sa buhay ko, Isolde. Tadhana yun. At yung kambal natin, patunay lang na kahit nagsimula tayo sa pagkakamali, pwede pa rin tayo makabuo ng perpektong kwento. Hinalikan ni Thorne ang labi ni Isolde, malambing, puno ng pag-ibig at pangakong walang hanggan. At habang nasa bisig nila ang dalawang sanggol na simbolo ng isang panibagong simula, alam nilang sa bawat bukas, ang pamilya nila ang magiging pinakamagandang kwento ng lahat. Ang kwento ni Isolde at Thorne ay isang patunay na kahit gaano pa kasakit ang pinagdadaanan mo sa nakaraan, may mga taong darating na handang itama ang mali at puna ng pagkukulang ng iba. Natutunan ng dalawa na ang tadhana ay hindi palaging perpekto ang simula. Minsan, nagsisimula ito sa maling akala, pero kapag pinili ng dalawang tao na manatili, magpatawad at magtulungan, doon nagsisimulang maging tama ang lahat. Sa huli,
Tinuro ng kwento nila ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap, kundi dumarating sa tamang panahon. Madalas sa paraang hindi natin inaasahan. At kapag dumating to, kahit ilang beses ka mang masaktan noon, magiging handa kang sumugal muli. Dahil minsan, ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay nagsisimula sa isang pagkakamali na naging himala. At dyan po nagtatapos ang kwento ngayong araw. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli. Dito lang sa Inday Siren.